Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Dare to Ask. Isinare niya ang interview ni Karen Davila kay Congressman Toby Chanco. Tinanong excuse me tinanong ni Karen Davila bakit inalaw ni PBBM na tanggalin si Congressman Saldico as chairman ng Committee on Appropriations noong 19th Congress. Dito, napag-alaman natin, siniwalat ni Congressman Toby Chanco na galit si PBBM sa nangyari sa budget 2025. Okay, basahin ko muna itong post bago pakinggan yung interview. Tinanggal si Saldico as chairperson of House Committee on Appropriations dahil galit si BBM sa nangyari sa budget. Too late, BBM. 2023, 2024, and 2025 were all mutilated under Martin Romualdez and Saldico. And you sign all of them. So, just like that, he was removed but no accountability. Okay, pakinggan natin President, allow the Speaker, allow Appropriations Chair Saldico to murder the Did budget. he allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Saldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi ganit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Galit. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin, galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya tinanggal. Why would the President allow the Speaker, allow Appropriations Chair Saldico to murder the Did he budget? allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Saldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi ganit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin, galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya tinanggal. Na nagpayak. Okay, so yun. The worst budget in our nation's history, mutilated beyond recognition. Tapos ganun lang, tinanggal lang. Walang accountability. Tapos ngayon sila, grabing makasigaw. When I mean sila, House of Representatives. Yung nagsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Accountability, transparency. So yun. Mutilated budget. Huwag na natin isali pa yung 2023 and 2024. Ito lang 2025. Magkano ang isiningit nila sa DPWH? Sa 1.008 billion na total budget ng DPWH, 410 billion ang isiningit. Halos kalahati. Tapos, yun lang. Yung chairman, Committee on Appropriations, tinanggal lang, ganun lang, wala lang. Hanggang galit lang. Yan ba ang accountability? Tapos si VP Sara, magkano lang yung kanyang kini-question na may notice of disallowance, 70 million plus. So, dito mo makikita ang pagiging double standard ng administrasyong ito. Pasalamat tayo at nandyan si Congressman Toby Chanco na nagsasalita na. Hinahamon nga niya si Saldico Kasi ngayon, papayag na sila na tanggalin yung small committee, yung 3rd Congress. Yan yung nagsisingit. Hinahamon na ilabas nyo ang mga amendments sa BICAM 2025 budget. Otherwise, sabi ni Congressman Tiangco, lokohan lang ito. Ilabas.
Kung talagang may transparency advocacy sila. O ngayon, budgeting ng 2026, nag-approve na sila ng resolution kunuhay. Welcome na, mga third-party observers. Bakit ngayon lang? Yun ang tanong. Bakit hindi ginawa noon pa sana? Kung itong administrasyong ito, itong leadership ng Kamara gusto ng transparency, accountability, noon pa sana. Kailang wala eh. Bakit sila pumapayag ngayon na meron ng mga observers? Ipakita na sa taong bayan dahil na-booking na sila, na-corner, na-checkmate na sila. Galit na ang taong bayan, aminado ang Pangulo sa kanyang sona. Dismayado ang taong bayan, sabi niya. Kaya natalo ang aming mga kandidato sa eleksyon. So let's do better, let's do faster, in fairness sa Pangulo, nandyan yung kanyang effort to serve the Filipinos better. But, problema, itong mga nakapalibot sa kanya. So, grabe, walang accountability. Kahit doon lang muna tayo sa 410 billion singit na ngayon, iimbestigahan na kuno ay nag-iimbestiga mga Kamara din, mga kongresista, sinimulan na lang mag-imbestiga yung mga ginawa nilang pagsingit-singit. Okay, magbasa tayo. Why would the Basa tayo sa mga comments. Carlo Bacalla, saving the boss, sabi niya. John Paclibar, hayop talaga tong si Martin. Kaya magulo bansa dahil sa animal. Why is the president not doing a thing? Takot ba siya sa pinsan niya? Ano bang alam ni Martin o hawak na alas nito laban sa... Anyway. Regina Cozens, Marcos Jr. signed them all. Ginagamit lang ni BBM pala itong si Tiangco para bumango. Kung tinanggal si Saldico, dapat tanggalin din si Martin. Drama pa kayo. Puro ng drama ang pamilyang Marcos. May Belina Liberas, President allows it. Hinayaan niya lang hanggang dumating sa sukdulan. Weak ka nga talaga sa trabaho ng pagka-presidente. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatay naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Ante nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Ug iyang gikarga sa kuan motor aron makaadto sa iyang balay. Na iyang atupan karon. Karon abot na gid si ante sa iyang gabalayan. Abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni ante nga iyang taudan sa yero nga nahatag sa iya. Nagprobong ata wala gid dili. So, naghuman na gyud. So, nindot na gyud kayo kayo manaog. So, nakikita mo ayo. Nagit mi yata ka nagkita kuan sir. Ang amon ay So karon ante yon sa imong masulti nga nahuman na gyud ang pag-atop sa imong balay. sa tong video nag-atop ra gyud mi.
So pila day mong anak ate? 5. So karon pagit ka ra kabalay. Karon pagyod. Sige te, salamat. Salamat yun. Yan, naka-atop ko kuan sin, nakabalay gid ko. Karon pagyod ko kabalay ani. Salamat sa Ginoo. Sige te, salamat po.